Unang linggo na kung saan isisimula ng ating series of preaching, and our theme in this month is about unity. Unity or pagkakaisa. Gaano ba kahalaga ang unity? Gaano ba kahalaga yung tinatawag na pagkakaisa? At yan po yung malalaman natin sa ating pong pag-aaral sa umagang ito. I request. Well, in this chapter, mga kapatid, we will see how God created the man and the woman. Even all the living creatures in the Garden of Eden. But as we can see here, the most emphasized passage in this chapter is, listen to this, is about marriage. Again, it is about marriage. In this chapter, God Himself officiates the first ever wedding ceremony in the Garden of Eden. Yan po ay naganap sa Garden of Eden, yung kauna-unahang kasal, na kung saan ay binanggit ng Bible. At ang pinaka magandang makita natin dito, mga kapatid, ang nag-officiate nung wedding na yon ni Eva at Adan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Siya po yung nagkasal dito sa dalawang tao na kanyang nilalang. Amen? Hello, are you still with me? Otherwise, marriage is originated from the Lord. Amen? The Bible says in Hebrews chapter 13, verse 4, marriage is honorable in all, and the bad undefiled, but the whoremongers and adulterers God will judge. Now, marriage is honorable in all things. Amen? God made marriage honorable among all the order of men, and therefore is not to be entered into lightly. Amen? That is what marriage is, mga kapatid. Kaya nga, hindi yung, alam niyo yung magpapakasal ka lang kasi gusto mo. Amen po ba? Dapat bago ka magdesisyon na magpakasal, alamin mo muna kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang marriage sa Bible. Hello, are you still there? Diba? Kaya, alam niyo, kaya maraming marriage life ang nasisira at madalas ay nauuwi sa hiwalayan. Yan ay dahil hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang marriage sa Bible. Kaya ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nais ko pong ipangaral sa inyo ang paksang ito ng ating pag-aaralan ngayong umaga. And this is about the unity in marriage. Again, this is about the unity in marriage. At ang aking dalangin sa Diyos, mga kapatid, ngayong oras na ito ay maintindihan nating lahat na naririto kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang marriage sa Bible. At kung bakit ito mahalaga, even the unity in marriage. So today, I have 4 things to preach to you in this morning, and this is about unity in marriage. And the first thing na makikita natin ngayong umagang ito, mga kapatid, is according to Genesis chapter 2, verses 18 to 22. Let us open our Bible, please. Ito pong unang bagay na makikita natin. I have 4 things, mga kapatid. 4 na bagay na kung saan ipapangaral po natin sa umagang ito. Genesis chapter 2 verses 18 to 22. Nandiyan na po ang lahat. Ano pong sabi ng verse 18? Hayaan niyo po ako magbasa. Sundan niyo po sa inyong mga mata. Sabi diyan, and the Lord God said. Sino nagsabi? Ang Diyos. Amen? Hindi po pare, hindi pastor. Amen? Ang nagsabi, Diyos. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Amen? I will make him an helpmate for him. Yan ang sabi ng Bible. No, nagsalita ang Diyos
At kanyang sinabi, ito'y hindi mabuti sa isang tao na siya ay mag-isa. No, kung kaya't ang Diyos ay, sabi niya dyan sa verse 18, I will make him an helpmate for him. And in verse 19, makita po natin dyan yung trabaho na kung saan ay ginagawa ng taong nilikha ng Diyos na walang iba kundi si Adan. No, sabi niyan, and out of the ground, the Lord formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them, and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Kaya nga po mga kapatid, no, yung mga pangalan ng hayop ngayon, kung meron man silang pangalan, si Adan na nagpangalan sa kanila. No? Oh. Kaya alam nyo, napakaganda ng salita ng Diyos. Ano po? Meron pong aral tayo na talagang nakukuha. Amen? And in verse 20, sabi ng Adam gave names to all cattle and to fowl of the air and to beasts of the field. But for Adam, take note of this, but for Adam there was not found an helpmate for him. Nakita po natin, yung lahat ng hayop na nilikha ng Diyos, may kanya-kanyang pares, mayroong mga kapartner. Pero napansin ng Diyos ang isang bagay, yun ay walang iba kundi yung pag-iisa ni Adan. Wala siyang kapares. No, siya nag-iisa. Kaya sinabi ng Bible dyan sa verse 18, and the Lord God said, it is not good that a man should be alone. Amen po ba? Yan ang sinabi ng Diyos. Isn't it? Nakikita ng Diyos ang pangangailangan ng isang lalaki. Are you with me? Kung lalaki ka, nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan, kapatid. Amen? Kaya nga, ito'y kanyang sinabi na hindi mabuti sa isang lalaki na siya ay mag-isa. Kaya dyan sa verse 18, makikita natin, mga kapatid, yung tinatawag na initiative ng Panginoon. Amen? Na kanyang sinabi, I will make an helpmate for him. You see that? Ibig sabihin, ang Diyos ang magpo-provide sa atin, amen, ng mapapangasawa. Are you still with me? Ang Diyos ang magpo-provide sa atin ng magiging kapartner sa iyong maglalaan para sa atin. Hindi yung gusto mo lang, amen? Porkit pogi, porkit maganda, no? Eh yun na kaagad, kahit anak ng dyablo, okay lang. Hello, are you still with me? Pastor pogi eh. Mabait eh. Tandaan nyo yung dyablo, mabait yan. Diba? Yan ladies. Hindi naman lalapit sa inyo ang dyablo na sanga-sanga ang sungay. Amen? Lalapit sa inyo, siyempre, pogi. Guwapo. Diba? At magpapakilala, ako si Mr. Greenboy. Diba? Oh, bubusugin ka niya sa mga matatamis na salita. Oh. Diba? Tapos ikaw naman, sige paniwala mo. Oh. Krisyano ka, tapos nag-asawa ka ng unsaved. Amen? Oh. Tapos ngayon, reklamo ka. Amen? Sinabi lang siya na, abutin ko mga bituin. No? Para lamang maibigay sa iyo. No? Tatawurin ko ang ilang ilog para lamang makamit ang iyong matamis at malabukhayong oo. Diba? Oh. Kaya nung naging mag-asawa na kayo, araw-araw nakakita ka ng stamp. Oh, yun na yun. Diba? Eh, sabi, abutin yung between eh. Kaya ginawa kang pansimbang tuloy. Amen po ba? Hindi yung gusto mo lang, amen? Dapat yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Are you with me? Yun ang tama. Kaya nga tingnan nyo po, merong ilang character sa Bible na nag-asawa ng mali. At anong nangyari? Terrible, mga kapatid, na nangyari. Like Samson. Diba? Kung kilala nyo po si Samson po ay pinili ng Diyos as a judge. Siya po ay kung saan lingkod ng Diyos at kanyang ipagtatanggol ang bansang Israel. No? Subalit dahil sa maling pagpili o pag-aasawa, no, si Samson ay
napahamak hanggang sa humantong ito sa kanyang kamatayan. No? Sipin mo, tinukot yung dalawang mata ni Samson. Diba, bakit? O dahil sa kanyang maling pag-aasawa. O, you see, gusto niyo ba yung ganon? Diba? Eh pagka tayo nagkamali ng pag-aasawa, talagang masasaktan po tayo. Are you with me? Hello, young people. Habang maaga pa, ha? Basahin po natin ang Bible. Amen po ba? Tingnan po natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Huwag tayong palaging nakatutok sa Facebook. Diba? Huwag tayong palaging nakatingin sa mga chat-chat. Ay sabi, pambira, love na love talaga ako nito. Lagi ako naaalala. Oh, kumain ka na ba? Diba? Oh. Bira. Di mo alam, 2 po kayong chinat nung lalaki yun, di ba? Oh, tinitignan kung sino kakagat sa inyo. Oh, kumagat ka naman. Amen? Anyway, number 1, unang bagay na makita po natin dyan is yung tinatawag na God's perfect design in marriage. Again, number 1, this is about God's perfect design in marriage. Ano ba yung perfectong disenyo ng Diyos sa pag-aasawa? No? Kagaya nga po ng sabi natin, ang Diyos ang magpo-provide sa atin na mapapangasawa. Now look at verse 19 and 20. Tingnan niyo po. Again, in Genesis. Nandiyan na po kayo? Sa verse 20 na lang, verse 20. Nandiyan na po kayo. Ang sabi ng Bible, and Adam gave names to all cattle and to all and to the fowl of the air and to every beast of the field. Take note of this. Sabi diyan, but for Adam, there was not found an helpmate for him. Amen? So, ibig sabihin, sa kabila ng lahat ng nilikha ng Diyos, no, ng mga creature, no, ay napansin niya na tanging si Adan lamang yung walang kapares or kapartner. No, marahil yung lahat ng mga animals na nilikha ng Diyos may kanya-kanyang kapartner. Pero si Adan, sabi ng Bible sa verse 20, nasumpungan ng Diyos na si Adan ay walang katuwang or helpmate. Amen? Kaya dyan sa verse 18, nagdesisyon ng Diyos na si Adan ay gawa ng helpmate o mag-provide sa kanya ng helpmate. Amen po ba? So, yan ang disenyo ng Diyos, mga kapatid, sa marriage. Dapat yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin. Amen? Hindi yung gusto mo lang. Nandiyan po ba kayo? Oh. Kaya maraming nawiwindang sa pag-asawa kasi laging ang sinusunod nila yung gusto nila. Hindi yung gusto ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng Bible. Amen? Kaya nga sabi natin, hindi porkit pogi o maganda, okay na yon. Tandaan po natin, hindi po yun ang pamantayan ng Biblia. Are you still with me? Oh. Ang Diyos ang siyang magbibigay po sa atin ng mapapangasawa. No, at meron pong tamang panahon para dyan. Amen? Mamaya, maano po natin yan, matatakal natin yan sa pangalawang puntos po natin. Anyway, yan po ang disenyo ng Diyos sa marriage. Amen? Oh, ang Diyos ang pipili. Siya yung magpo-provide. And in verse 21 and 22, mga kapatid, ito po ang disenyo ng Diyos sa marriage. Ha? Look at this. Andiyan na po kayo? Ano sabi ng verse 21? And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And in verse 22, in the rib which the Lord God had taken, na nakakasunod po tayo, taken from man, made he what? Made he a woman, and brought her unto the man. At siyang ipinares sa lalaki. Sino yon? Yung babae na kung saan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng tadyang na kinuha niya doon sa lalaki na walang iba kundi si Adan. Amen? Ano po ang nilikha ng Diyos? Babae. Sa Bisaya, bae. Amen? Bae. Oh.
No? So, dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Bae, tsaka laki. Amen? Oh, wala pong binabae. Wala ring nilalaki. Amen? Oh. Kaya alam niyo mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, pero ang mundo, kanilang sinira ang disenyo ng Diyos pagdating sa marriage. Di ba? Nilapastangan nila ang salita ng Diyos. Isipin ninyo, ikakasal ka sa kapwa mo lalaki. Kung hindi ka ba nahihibang, hello, are you with me? Hindi naman yan ang sinabi ng Bible. Ang pamantayan na sinabi ng salita ng Diyos, ang nilikha ng Diyos upang maging helpmate o kaparis ng lalaki ay babae. Amen? Hindi binabae. Are you with me? Oh. Kaya mga kalalakihan, na maghanap po kayo ng babae, huwag binabae. Amen po ba? Pastor, kasi lagi niya akong nililibre. Lagi niyang binibili yung gusto ko Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po yan ang pamantayan ng salita ng Diyos. Isa lang ang disenyo ng Diyos sa marriage, babae at lalaki. Hindi rin po pwede ang babae sa babae. Amen po ba? Wala pong ganyan sinabi ang Bible. Diba kaya nga sinabi rito sa verse 22, sabi yan, and the rib, look at this, and the rib which the Lord God had taken from man, made he woman. Sabi yan, made he a woman, not a man. Amen? Not a lesbian. Hello, are you with me? Not homosexual. Amen? Kundi sabi diyan, a woman, babae. Kaya lalaki, mag-asawa ka ng babae. Amen? At ikaw babae, mag-asawa ka ng lalaki. Yun ang tama. Yun ang disenyo ng Diyos sa marriage. No? That is what God's perfect design in marriage. No? Sa panahon natin, nakakalungkot. Isipin mo, yung rice cooker, pakakasalan. Anong kinalaman ng rice cooker sa marriage? Amen po ba? Nilalapastangan nila ang salita ng Diyos. Oh, hindi lang yun. Yung iba nga, nagpapakasal sa buhay Nakakita na po kayo ng ganon? Iniinsulto nila ang Diyos. Amen? Mga kapatid, isa lang ang maliwanag sa umagang ito. No? Ang perpektong disenyo ng Diyos sa pagpapakasal o sa kasal ay walang iba kundi ang babae at lalaki lamang. Amen? Amen. Hindi po, wala nang iba. Wala nang susobra, wala nang lalabis. Babae at lalaki lang. Amen? Yan ang sinabi ng Bible. Wala pong nilikha ang Diyos na na lesbian or homosexual. Look at Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Nandiyan na po kayo? Ang sabi ng Bible sa verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness. You see that? And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Take note of verse 27. Sabi, so God created what? Man in His own image, in the image of God created He him what? Male and female. Amen? Yan ang sabi ng Bible, napakaliwanag. Created He, male and female. Created He them. Nakita po natin? Oh. Kaya anong katwiran niya ng sanlibutan? Diba? Para ikasal yung, alam nyo, isipin nyo yan, diba? May mga churches na actually, ayokong tawaging simbahan nyo kasi hindi simbahan ng Diyos yun. Pero nagkakasal po sa mga homosexual. Hindi po yun sinasabi nila may kanya-kanya tayong kalayaan. Dapat hindi kayo na tawag dito nang huhusga. Hindi naman tayo nang huhusga. Ang Bible na nagsabi, mga kapatid. Amen po ba? Napakaliwanag. Ang Diyos ang humahatol hindi naman tayo
Yun ang sinabi ng Bible, babae at lalaki lang. Oh. Dapat maintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang marriage sa Bible. Amen? Kasi sila, kaya nila nagagawa yun, hindi nila naiintindihan ang ibig o ang tunay na ibig sabihin ng marriage sa Bible. Kaya hindi nila napapansin na mali yung ginagawa nila. Are you still with me? So yung pong unang bagay na makita natin ngayong umagang ito, that is God's perfect design in marriage. No? Ulitin ko po mga kapatid, young people, mas maganda yung kalooban ng Diyos. Marami na pong karakter sa Bible na nagpatunay, no, ng maling pag-aasawa. Yan po yung walang pupuntahang maganda. Kaya the best, yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? At pangalawang bagay na makita po natin in Genesis chapter 2 verses 21 and 22. Again, Genesis chapter 2 verses 21 and 22. Nandiyan na po lahat. Ano po sabi ng Bible sa verse 21? Again, sabi ng Bible, and the Lord God, take note of this, caused a deep sleep to fall upon Adam. Kasunod po tayo. And what? And he slept, and he took one of his ribs, and what? And closed up the flesh instead thereof. Nakita niyo po mga kapatid, yung naging proseso bago makapangasawa itong si Adan. Binigyan po siya ng Diyos ng isang malalim na pagkatulog. Amen? Deep sleep. Anong ibig sabihin ng deep sleep? That is the principle of waiting. Amen? Ibig sabihin, habang hindi pa napapanahon, matulog ka muna. Grade 6 ka pa lang gusto mo mag-asawa ka na. Amen po ba? Hindi ka pa nga marunong diba? Maglaban ng underwear mo Hindi ka pa marunong maghugas ng plato Gusto mo mag-asawa na kaagad. Amen po ba, mga kapatid? May tamang panahon. Kaya nakita niyo po si Adan, pinatulog muna ng Diyos. Not just only he slept, but deep sleep, sabi ng Bible. Malalim na pagkatulog. Kasi kung siya po ay mababaw lang ang tulog, nung biniyak ng Diyos yung kanyang tagiliran, siguro magre-reklamo niya si Adan, ay, Panginoon! Diba? Isipin mo, ikaw operahan ka sa tagiliran, diba? Kuhanin yung isang tadyang mo. Ewan ko lang. Yung makurot ka nga lang, masakit na Diba? Yung biyakin pa yung tagiliran mo at kumuha ng isang tadyang, masakit po yun. Amen? Kaya minsan, kapag yung mga young people na nagmamadali, gusto gumising ka agad, kaya nasasaktan. Amen? Dapat ang tama, matulog muna. Deep sleep, para hindi natin maramdaman yung sakit. Amen po ba? Nung operasyon na ginagawa ng Diyos. Hello, are you still with me? Kasi alam nyo dyan mga kapatid, kung si Adan nagmadali, baka hindi si Eva na pangasawa niya, baka gorilya. Di ba? Isipin nyo, inooperahan pa siya ng Diyos di ba? Kung nagmadali siya, di baka gorilya na pangasawa niya. Maraming ganun sa panahon natin ngayon. Nakakapangasawa na gorilya yung ugali. Amen po ba? Masahol pa sa gorilya. Kaya alam nyo, dapat maunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng marriage, mga kapatid. Diba? And dito po sa number 2, makita po natin ang pangalawang puntos po natin dyan. This is about God's perfect time in marriage. God's perfect time in marriage. Hayaan mo nga ang Diyos ang makapansin. Amen? Sa iyong pangangailangan. Hindi ikaw. Amen po ba? Kita nyo, ang Diyos ang nakapansin sa pangangailangan ni Adan. Hindi naman si Adan na nakapansin Si Adan, busy siya sa ministry niya. Amen po ba? Nagpapangalan siya ng mga hayop. Hindi naman siya nagsabi sa Panginoon, Lord, ba't itong mga hayop may kanya-kanyang pares? Ako wala. Hindi siya nagsabi ng ganun sa Diyos. Ang Diyos ang nakapansin ng kanyang pangangailangan.
Amen po ba? Kaya ang tama mga kapatid, huwag nating pangungunahan ng Diyos. Diba? Dapat tayo nagpapatianod lamang sa kung anong kalooban ng Diyos. Kita niyo si Adan, di ba? Busy siya sa ministry niya. Nagpapangalan siya ng mga hayop hanggang sa napansin ng Diyos. Aba, teka, mukhang may kulang. Walang kapartner itong si Adan. Di ba? Kaya dahil doon, pinatulog siya ng Diyos, deep sleep. At nung siya'y nakatulog, ay tinanggal ng Diyos ang isang tadyang, sabi noon, sa Biblia, at yung tadyang na yon ay nilikha ng Diyos na isang babae. Amen? At ibinigay sa lalaki upang kanya maging katuwang or helpmate. Amen po ba? Alam niyo po, naalala ko yung aking testimony, mga kapatid. Naalala ko tuloy itong testimony ni Adan. Kasi that time ako, sa totoo lang po mga kapatid, nung ako'y worker sa church, talagang, hindi ko alam, siguro ako nakakagusto rin ako sa isang babae o sa mga young lady, pero hindi sabihin mong nag-aapura ako ng mag-asawa eh. Hindi eh. So kung ginagawa ko lang mga kapatid, that time, ginagampanan ko yung ministry ko bilang worker sa church. Ayun lang ang ginagawa ko. Kung yung pinapagawa sa akin ni Pastor, sama sa Bible study, sa mga fellowship, and whatsoever, yun lang ginagawa ko. Until such time, naalala ko noon, nagagawa kami ng kisame ng church. No, may andam yung pangano, nandun ako sa baba, taga-abot ako ng mga gamit eh. Sabi sa akin, nag-bukituwa kami ba na gumagawa? Sabi sa akin ni Pastor Rolly, Brad, hindi ka pa ba mag-aasawa? Hindi nagulantang ako sa tanong ni Pastor Rolly. Ha, Pastor? Parang bigla nag-spark sa utak ko. Oo nga, no? Di ba, nasa tamang edad yan. Dati, 26, 27 na ako eh. Di ko nga, no? Hindi ako ang nakapansin. Amen? Yung lingkod ng Diyos ay nakapansin. Nabrad, ba't hindi ka pa nag-aasawa? Kaya that time, mga kapatid, nung sinabi ni Pastor Rolly yun, nag-pray ako sa Panginoon. Kaya nung lumipas yung ilang linggo, no, talagang napakagaling ng Panginoon eh. Tinanong na naman ako ni Pastor Rolly. Pero bago niya ako tanungin, naka-attend kami ng isang fellowship. Naalala ko nung kay Pastor Rodjaw eh. No? Naalala ko nung fellowship. Tapos nakausap ko yung mga men nung Blessed 13, si Brother Danny. No? Tsaka yung isa, si Hernan, Brother Hernan. Sabi niya, Brad, di ba nagpe-pray ka ng mapapangasawa? Sabi ko, oo, nagpe-pray ako eh. Pag mayroon ka bang may nireto ka ba sa akin? Sabi niya, oh Brad, meron. Meron kaming young lady doon sa church na faithful. No? Tsaka ano siya, ano yun ba, talaga makakatuwang mo sa ministry yun kasi pianist yun. Magaling tumugtog. Sabi sa akin, saka treasurer namin sa church yun. Kaya, ako, panalo ka ron, Brad. Pag yun ang talaga makakatuwang mo yun sa ministry. Sabi ko, ganun ba? Di pinag-isipan ko yung mabuti. Hindi ako nakatulog nung gabi yun. Nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito na ba talaga? Kaya that time, kinabukasan, nagagawa kami ulit ni Pastor Rolly, no? Alala ko na maaga akong gumising nun eh. Sa mga alas 6, trabaho na kami. Kaya tinanong niya ulit ako, ano Brad? E pinag-pray ka na ba? Nung pagtanong niya sa akin, gano'ng, Pastor, meron na. Oh, bilis ah. Sabi niya, bilis ah. Sabi niya, Pastor, sabi niya, mag-pray ako eh. Mag-pray ako. Sabi niya, sino? Yung member po ni Pastor Benji. Yung young lady role na pangalan ni Sister Ivy. Tira. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, mabilis ang mabilis yung timetable ng Panginoon eh. Ano po? No, so, that time, nasa gawain na po ako noon. Siguro mga 2 years na po ng mission dyan sa dito na rin, dito. So, nangyari noon, parang pupunta kami noon ng isang fellowship. Then after that, kinabukasan, nakapag-usap sila ni Pastor Benji. Nag-usap sila, sabi, dadalaw kami doon sa bahay nila si Sir Ivy. Kaya ang bilis. So, kinausap ni Pastor Rolly si Pastor Benji na, Pastor, yung aking
isang young man dyan talagang kumakahig Talagang gustong-gusto na makapangasawa No, pwede bang samahan natin dun sa bahay nung nung young lady mo? Sabi nga, ganun ba? Sino ba? Si Sir Ivy. Sige. Punta kami. Dalawang story short. Lalo kami nung gabi. No? Naalala ko, may dala ko nung pinya tsaka ubas ubas ba? Pinya. Basta may dala ko nung sabi ko, para ayun, rambutan yata. Basta may dala ko something na bilog tsaka pinya May dala ko yun. Patuwan-tuwa yung magulang ni si Sir Ivy. No? Dami kong dala, 3 pinya tsaka rambutan siguro yung mga 2 plastic Pagdating doon, wala si Sister Ivy, nasa work pa. Pinantay namin. Muulan pa rin, tanda-tanda ko. Di basa-basa kami. Nakalong sleep pa ako na, para si PJ Talaga nga nakatupi pa yung long sleeve Pagdating ni Sister Ivy, yun So, pagdating mula pinto hanggang upuan, nakayuko Sa upo yan. Hanggang sa usap kami. Make the long story short, nagpaalam ako na pwede po bang ligawan po ang inyong anak. Malakas yung padrino ko 2 pastor Kaya hindi na nakatanggi yung magulang ni Sister Ivy. Sige po, upo. Grabe yung upo, nanginginig pa Upo, pastor. Sige po. Diba? Lumipas ang 1 buwan. After nun, sinagot ako ni Sister Ivy. 1 month! Ang bilis! Kita niyo pagkalooban ng Diyos. Smooth, di ba? Hindi ka na pahirapan ng Diyos. Wala pang text yung chat-chat, di ba? Wala ko na ni Sister Ivy Minsan, nakikita kami pag bisita ron sa church nila, punta ako roon, namusta, tapos pag-uwi na, kain kami sa labas, satid ko siya pa uwi ng bahay, such time na nagkaroon kami ng quality time sport fest noon, nagpaalam kami sa mga pastor namin, mas okay lang po ba na mag-date po kami? Umayag naman, date kami sa Tagaytay. No? Within that month, doon niya ako sinagot. And after 2 years, kinasal kami. Diba? Napaka-smooth, mga kapatid. Ganong pagkalooban ng Diyos. No? Ika nga ni Alin Junisa, waray hasul. Diba? Waray hasul. Diba? Palawan Express. Talaga nga walang delay pagkalooban ng Diyos. Amen? Gano'n kapag talagang pagka talagang kalooban na ng Diyos, walang makakapigil, kahit sino pumigil. Amen? Pero kapag hindi pa kalooban ng Diyos, talagang trouble yan. No? Tandaan po natin. Kaya maraming young people ang nakapangasawa ng hindi tama dahil nga minamadali. Hindi sinusunod yung tinatawag na principle of waiting or yung deep sleep. Amen? Kaya kapag hindi pa panahon, tulog muna. Amen? Young people, are you with me? Tulog muna. Kung ikaw ay estudyante, mag-aral muna. Amen po ba? Hello, are you still with me, young people? Aral muna. Huwag muna boyfriend, ha? Kung kayo ay nasa tamang edad na at payag ng inyong mga magulang at ang inyong pastor, pwede na. Pero kung hindi pa, mag-aral muna kayo. Diba? Huwag magmamadali. Baka gurilya mapangasawa ninyo. Diba? So yan po mga kapatid, that is God's perfect time in marriage. Dapat hindi po minamadali, amen? Dahil masakit pag minadali. Isipin mo yung ginawa ng Diyos kay Adan biniyak yung tagiliran. Tapos kinuha yung isang tadyang. Di ba? Kaya hindi po madali ang pag-aasawa. It takes a lot of time. Amen? Kaya mag-pray, maybe. Kung ikaw ay may nagugustuhan na, ipag-pray mo sa Panginoon. Huwag din yung bara-bara. Hindi porket Kristyano diba? Kasi hindi lahat ng nandito sa church talagang tunay na Kristyano. Amen po ba? Kasi sabi ng Bible, Satan himself transformed as an angels of light. Amen po ba?
Porket marunong lang magbanggit ng verse eh. Diba? Pastor, napaka well-versed niya kasi. No, alam niya yung mga verses sa Bible. No, lagi nga siya nagko-quote sa akin ng verse eh. Genesis 1:1. In the beginning. Oh, diba? Ano pang verse? Yun din pa sa Genesis 1:1 ba yun? Diba? Laging Genesis 1:1 tapos sabi mo, well-versed. Ang bihira tao. You see? God's perfect time in marriage. Mahalaga po yan, mga kapatid, na kung saan ay isaalang-alang po natin, no? Pagdating sa pag-asawa. Now, pangatlong bagay na makita po natin sa umagang ito, look at Genesis chapter 2 verse 23. No, because the title of our message is about unity in marriage. So, paano natin mabibigyan ng emphasis yung ating paksa sa umagang ito. Now, nandiyan na po kayo, verse 23. Ito po ang ating pangatlong puntos. Okay, say amen kung nandiyan na po kayo. Verse 23, the Bible says, sabi diyan, and Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. And she shall be what? She shall be called woman. Why? Because she was taken out of man. Ngayon ang sabi ng Bible sa verse 23. So as you can see here, mga kapatid, napakaliwanag ng sinabi ng Bible that the woman is taken out of a man. Amen? So dito pa lang, makikita na po natin yung tinatawag na union or pagkakaisa ng babae at lalaki because they are originated in one flesh. Amen? That if without man, surely there is no woman. Amen? Because the origin of woman is a man. And they are originated in one flesh because woman is taken out of a man. Kaya mahalagang maintindihan po natin, mga kapatid, sa mga may asawa at mga mag-aasawa pa lang, na ang lalaki at babaeng asawa ay hindi dapat naghihiwalay. Amen po ba? Sapagkat sila ay dinisenyo ng Diyos sa isa't isa. At higit sa lahat, maliwanag ang sinabi ng Bible, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos sa aklat ng Mateo, na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi po pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen? Kaya kung ikaw, no, at ang asawa mong babae o ang asawa mong lalaki ay pinag-isa ng Diyos, no, walang sino man ang maaaring pahiwalay sa inyo. Diba? Yan ang sabi ng Bible. Sapagkat kayo dinisenyo ng Diyos, babae at lalaki, no? In marriage. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, hindi po nais ng Diyos na ang isang marriage life masisira. Masakit po yun sa kalooban ng Diyos. Bakit? Bakit? Bakit masakit sa damdamin ng Diyos? Because He is the origin of marriage. Amen? He originate marriage. No, siya po ang may akda niyan eh. Di ba? At siya po ang kauna-unahang nag-officiate ng kauna-unahang kasal, ng kauna-unahang taong nilikha ng Diyos. At ganun din po, mga kapatid, no, sa mga ikinakasal sa church, nandun yung basbas ng Diyos. Ang pinakamahalaga talaga sa lahat, mga kapatid, tandaan po natin ito, ay yung basbas ng Diyos. Amen? Yung papel, pangalawa na lang po yan. Amen? Yung tinatawag na formality and legality. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung basbas ng Diyos. Pero yung iba, wala pang basbas, paspas ka agad. Diba? Mga kapatid, alam niyo po, mahalaga maunawaan po natin yung
ibig sabihin ng marriage. At kung bakit mahalaga yung tinatawag na unity sa marriage. Kasi yan po mga kapatid ay talagang dinisenyo ng Diyos sa babae at lalaki. At once ng isang babae at lalaki pinag-isa ng Diyos, wala na po makakapaghiwalay sa kanila. Amen? Sabi ng Bible, tanging kamatayan lang. Amen po ba mga kapatid? Tanging kamatayan lang. Oh. Kung gusto mong maging malaya ka, isa lang ang paraan. Diba? Kung pigtiin mo yun, huwag naman. Diba? Oh. Hindi po yun mga kapatid, no? What I mean is this. Mahalaga po na maunawaan po natin yung essence ng marriage. Amen? Dahil ang disenyo ng Diyos ay hindi po naghihiwalay ang asawang babae at asawang lalaki. And that's all. Amen? Yan po sinabi ng Bible. Wala na pong plan B. Wala na pong any other option. Amen? Wala na po. Yun lang. Kaya mga kapatid, pahalagahan po natin yung ating marriage life. Amen? Magkaroon po tayo ng unity bilang mag-asawang babae at mag-asawang lalaki. No? Panatilihin po natin yung tinatawag na union sa isa't isa. Amen? Oh, dahil mahalaga po yan. Hindi makapananaig sa atin ang kaaway kung tayo po ay merong tinatawag na unity. Kaya nga sabi nung awit nung choir kanina, victory in Jesus. Kaya kapag si Kristo ang pundasyon ng marriage, nako, wala po makakatinag dyan. Amen? Because the Lord Jesus Christ is a strong foundation. Amen? At kapag siya ang pundasyon ng ating marriage, tinitiyak ko po sa inyo, yan ay matibay na pundasyon. Diba? Oh. Samahan mo pa ng unity. Oh. Are you still there? So that is the origin of a woman. No? The origin of a woman is a man. Amen? They are originated in one flesh. Because the woman is taken out of a man. So maliwanag po ba tayo dyan mga kapatid? Ano po? Sa ating pangatlong puntos about the origin of woman. At panghuling bagay sa umagang ito na ating pong kailangan malaman about marriage or unity in marriage. Number 4, look at Genesis chapter 2 verses 24 to 25. Nandiyan na po kayo? Ano po sabi ng Bible sa verse 24? Sabi ng Bible, therefore shall a man, what? Leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife. Nakita po natin, naunawa po natin mga kapatid, ang ating po binabasa. Sabi diyan, again, therefore shall a man leave, you see the word leave, leave his father and his mother, and shall what? Shall cleave unto his own wife, and they shall be one flesh. Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Kaya nga, disenyo ng Diyos sa kasal, mga kapatid, kapag ang isang lalaki, no, ay nakapangasawa ng babae, no, sabi diyan sa verse 24, naroon na dapat ay lilisanin niya na yung kanyang mga magulang, yung kanyang ama at ina, at kanyang kasasamahin ang kanyang asawang babae. At sila ay magbubuklod sapagkat sila ay pinag-isa ng Diyos. Amen? Yan ang sabi ng Bible, and they become one flesh. Sila ay iisa na. Yung dating dalawa, ngayon ay iisa na. Amen po ba? Kayo yung mag-asawa, listen to me carefully. Tayo po, mga kapatid, tayo po mga parents, mga mag-asawa, tayo po ay pinag-isa na ng Diyos. Amen?
Kaya dapat nandun yung tinatawag na unity. Amen? Kaya nga dito sa ating pang-apat na puntos, this is about the unity or union in marriage. Amen po ba? At ang unang bagay na makita natin dito, kapag ang isang lalaki o babae ay ikinasal na o sila'y married na, nandun na dapat ay lilisanin na po nila yung kanilang mga magulang. Yung po ang disenyo ng Diyos. Amen? Hindi yung ikinasal ka na, nakapangasawa ka na, doon ka pa rin nakapisan sa mga magulang mo. Amen po ba? Yung mga magulang mo pa rin na nagpapakain sa iyo. Yung mga magulang mo pa rin ang nag-aalaga sa mga anak mo. Yung mga magulang mo pa rin ang naglalaban ng mga damit nyo. Hello, are you with me? Hindi po dapat gano'n. Kasi disenyo ng Diyos sa marriage, kapag ang isang asawang lalaki, ang isang lalaki na kapangasawa ng kanyang asawang babae, lilisanin niya ang kanyang mga magulang at siya'y makikipagbuklod sa kanyang asawang babae sapagkat sila ay ginawa ng Diyos na iisang laman. Amen? Nandun yung tinatawag na unity nung mag-asawa. Are you with me? Okay, dapat kapag ikaw ay ikinasal na, hindi ka na dapat pumitisan pa sa iyong mga magulang. Amen? Ultimo pambili ng diaper ng anak mo sa magulang mo pa rin. Di ho ba? Oh. Hanggang sa nagsipaglakihan na yung mga anak mo, magulang mo pa rin na nag-aalaga. Diba? Pag sa akin yan, alam niyo mga kapatid, ihahagis ko yan. Pambira. Anak-anak ka, tapos sa akin may mapaalaga. Diba? Pero siyempre, naiintindihan po natin yung mga lolo-lola eh. Diba? Kapag nakita na niya yung apo, kahit anong sama ng loob sa anak, diba, mapapawi yung mapapalitan ng galak eh. Pag nakita yung kanilang apo, ay, cute naman. Diba? Nawawala yung, Pero alam niyo mga kapatid, ang talagang tunay na disenyo ng Diyos sa marriage ay talagang dapat nagbubuklod yung mag-asawa. Amen? Hindi na para pumisan pa sa kanilang mga pamilya o maging pabigat. Amen? That is a biblical pattern of marriage. Are you with me? Yun dapat, at dapat lalo higit nandun yung tinatawag na unity. Look at verse 25. Nandiyan na po kayo? Ano sabi ng verse 25? And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. No? Dahil sila iisang laman na, no? Kapwa sila'y nakahubo o nakahubad, pero hindi po sila nahiya sa isa't isa sapagkat sila iisang laman na. Pero minsan, nagiging iba ang ibig sabihin nito. Diba? Yung hindi nahihiya na sobrahan naman. Amen po ba? Hindi na nahihiya yung asawa niya na lahat ng gumagawa, di ba? Hindi tinutulungan. No? Kuba na yung asawa sa paglalaba, pagluluto, hindi man lang inaalagaan yung mga anak, di ba? Pagkatapos maglaba ng asawa, yung anak pa rin mag-aalaga ng anak, di ba? Siya pa rin magluluto, siya pa rin maglilinis ng bahay, di ba? Nasobrahan. No, ang tawag doon, walang hiya na. Di ba? Nasobrahan. Sabi, and were not ashamed. Tama naman yun. No, pero yung halos wala ka nang pakialam sa asawa mong babae. Di ba? Isipin mo, siya na lahat gumagawa. Ikaw wala ka nang ginagawa para kang binata. Meron ganun di ba? Isipin mo, may mga anak, no, galing trabaho, hindi uuwi ng bahay. Ano kakainin ng mga anak mo? Di ba? Hindi pinoprovide ng tama yung pangangailangan ng pamilya. Alam nyo, kapag anong sabi ng Bible, mas masahol pa po tayo sa hindi mananampalataya. Sinabi po yun ni Apostle Paul. Mahalaga yung unity sa marriage. Amen? Dapat nandun yung pagkakaisa. Yung pagkakasundo-sundo, especially na mag-asawa. No? Kaya nga ngayong umagang itong ating pong pagsa is about unity in marriage. So dapat nandun yung pagkakaisa natin bilang mag-asawa. Amen? Dapat hindi tayo nagkakaroon ng, alam niyo, ng tinatawag na division sa loob ng tahanan.
Kasi alam nyo, nangyari po sa panahon niya, may division eh. Sa loob ng tahanan. Di ba? Sino gumagawa ng division? Nyo mismo mag-asawa. Oh, yan na, guhit ha. Hanggang dyan ka lang. Isipin niyo mag-asawa tapos, di ba, sila mismo gumagawa ng division. Walang unity. Amen? Eh, napakahalaga ng unity sa marriage. We become one flesh. Sabi ng Bible, kapag ikaw yung nag-asawa, meron kang asawang babae, you become one flesh. Eh, doon pa lang, nandun na yung union niya bilang mag-asawa. O, pinag-isa kayo ng Diyos in one flesh, pero doon sa inyong ginagawa, sa inyong pamumuhay, walang unity. Amen po ba? Walang pagkakasundo. Kaya uulitin ko po sa inyo, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit maraming marriage ang nasisira. Walang unity. Kanya-kanya. Hindi dapat gano'n. Hindi po ganoon ang disenyo ng Diyos sa marriage. Ang disenyo ng Diyos sa marriage, merong unity. Diba? Hindi yung kanya-kanya. Wala po sa Bible na gano'n. Na kapag nag-asawa kayo di ba? Samantalang nung boyfriend, girlfriend pa lang, di ba? Talagang napaka-sweet, nandun yung unity. Di ba? Bababa na dyan, oh, tika. Yan. Dahan-dahan. Diba? Eh, nung mag-asawa na, bababa na dyan, oh, bahala ka dyan. Diba? Darling, nakangati yung likod ko. Ay, may poste dyan, oh. Diba? Wala nang unity. Amen? Kuskus mo sa pader. Walang pagkakaisa. Bakit, mga kapatid, isipin, kapag ang isang mag-asawa ay wala pong pagkakaisa? Amen? O. Kasi napakahalaga po ng unity. Diba? Lalo na po sa pagpapalaki ng mga anak. Diba? Hindi po pwedeng hindi magkasundo yung mag-asawa. Kasi makikita po yan ng ating mga anak eh. Amen po ba? Nakikita nila tayo bilang mag-asawa, hindi magkasundo. Tapos sasabihin natin sa kanila, dapat kayong magkakapatid, magkakasundo kayo ha. Anong nabubuo sa kanilang isipan? Anong nagiging conclusion nila? Kayo nga ni tatay, hindi magkasundo eh. Tapos kami, gusto niyo magkasundo. You see, hindi po nagmamanifest sa atin yung good testimony. Amen? Bakit? Kasi walang unity. Kaya mahalaga po yung unity sa marriage. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Marahil kayo mga young people, hindi nyo pa naiintindihan. Kasi wala pa kayo sa lugar ng isang mag-asawa. Pero balang araw, na malalaman ninyo kung ano yung tinatawag na unity in marriage kapag kayo po ay nakapag-asawa na. Kaya mahalaga na makinig kayo para malaman ninyo kung ano yung mga prinsipyong panghahawakan ninyo kung sakaling kayo ay mag-aasawa. Amen po ba? O, hindi yung puro damdamin. Amen? O. Puro tawag dyan? O, puro emosyon, bugso ng damdamin. Kaya mali yung sinasabi na kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. No? Sanlibutan yan ang nagsabi. Pero ang Bible, ano sabi ng Bible? The heart is deceitful above all things, desperately wicked. Okay, know it? I, the Lord, search the heart. Sabi ng Bible. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso. Kaya nasabi niya na ang heart ay deceitful, mapanlin lang. Kaya huwag kang maniniwala dyan. Amen? O kaya kita nyo, maraming nagkamali sa marriage dahil ang sinunod, damdamin. Hindi yung kalooban ng Diyos. Diba? O. Kaya kayo mga young people, huwag kayong tatawa-tawa. No? Dahil yung desisyon na tungkol sa bagay na hindi biro. Tandaan niyo po, once na ikaw ay pumasok sa ganyang responsibilidad, wala nang alisan. Sabi nga ni Father, no?
ang kaning kapag mainit at isinubo, hindi pwedeng iluluwa mo. Di ba? Oh. Ganun din po sa pag-aasawa. Na once na napasok mo na yung responsibility niyan, hindi ka na nakatali ka na. Amen? Yan po ang ibig sabihin. Kaya mga young people, maging matalino. No? Be wise. And understanding what the will of the Lord is. Yun ang sabi ni Apostle Paul. O, yung kalooban ng Diyos. Amen? O, at kung kayo makapag-asawa, dapat nandun yung unity in marriage. Amen? O. Kaya salamat dahil meron po tayong pattern. Meron tinatawag na biblical pattern of marriage. At yan, no, pinag-aralan po natin sa umagang ito. At ngayong umagang ito, mga kapatid, no, mahalaga po na atin pong panghawakan itong prinsipyong ito, yung tinatawag na unity in marriage o yung pagkakaisa. Amen po ba? You still there? Amen. No? At syempre, hindi magkakaroon ng unity sa marriage, no, kung nandun yung tinatawag na pride. Amen? Tandaan po natin, ang pride ay hindi sa Diyos. Amen? Yan ay sa sanlibutan. No? Kaya sa mag-asawa, tandaan po natin, no? Hindi magkakaroon ng unity sa marriage kung ang bawat isa ay mayroong tinatawag na pride. Diba? O, yan ang nagiging hadlang sa unity ng mag-asawa. Diba? Bakit? Bakit merong mga asawa na hindi magkasundo? Diba? Una, walang unity. Pangalawa, nandun kasi yung pride. Are you still with me? Tayo makakapagsabi niya. Diba? O. Minsan kasi yung isa ayaw makinig doon sa asawang babae. Minsan kasi alam nyo ganito, mga husband. Kasi minsan nagiging extreme po tayo eh. Diba? Sabi ng Bible, diba? Wives, submit unto your own husbands in the Lord. Amen? Alam nyo mga kapatid, tama naman yun ang ating mga wife nagsasubmit sa atin ng mga husband. So tandaan po natin mga kapatid, minsan, mahalaga rin yung nakikinig tayo sa kanila paminsan-minsan. Diba? Kasi minsan may punto din naman sila. Amen po ba? Kasi ako nare-realize ko rin yun eh. Kapag kayong minsan kasi ako, bilang lalaki, ma-pride ako eh. Pag ako makikinig sa'yo, ako leader eh. Diba? Pero minsan, marirealize ko bandang uli, parang tama naman natin sinabi. Diba? Oh. Kasi, gano'n mga kapatid eh, kailangan may unity. Amen? Hindi yung ikaw lang. Tandaan po natin sa marriage, walang one-man show. Amen? Tandaan po natin yan. Dapat merong unity. Are you still with me? Amen. Oh, gano'n din, mga asawang babae. Dapat nandun yung ating pakikinig sa ating mga asawang lalaki. Lalo na kung ang kanilang paninindigan ay sa Panginoon. Amen. Diba? Basta yan ay in the Lord, sumunod tayo, mga asawang babae. No? As long as na yan ay tama sa Bible. Kung ang asawang lalaki mo, niyayakan kayo, inaakay kayo sa Panginoon, sumunod ka. Amen? No? Pero kung nakita mo na talagang medyo kinakalaban niya ang Diyos, mag-isip-isip ka. Sabi ng Bible, we ought to obey God rather than man. Amen? Kapag kinakalaban niya ang Diyos. Pero as long as na siya ay sumusunod sa pamantayan ng salita ng Diyos, sumunod ka. Magpasakop ka. Amen po ba? Oh. At tayo naman mga asawang lalaki, sabi ng Bible, husbands, love your wives. No? Kita niyo po yung ginawang halimbawa ni Paul. Ano sabi ron sa Ephesians chapter 5 verse 25? Even as Christ loved the church.
Si Kristo ang ginawa niyang pattern. Amen? Na kung papaano ang Panginoong Kristo ay inibig ang iglesia at kanyang ipinagkaloob ang kanyang sarili para rito. Dapat ganun ka rin bilang asawang lalaki. Handa kang ibigay ang sarili mo para sa iyong asawang babae. No? Ibigin mo ang iyong asawang babae. Yan ang sabi ng Bible, yan ang utos ng Diyos. Ibigin. Amen? Huwag pasakitan. Huwag gulpihin. Amen? Huwag alipinin. Diba? Kung ikaw nag-asawa ka lang para may tagalaba ka at para may taga-plancha, no? Bumili ka na lang ng washing machine. Nabuti pa. No? At bumili ka na ng plancha, mag-plancha ka sarili mo. Oh. Kaya ang Diyos, binigyan si Adan ng helpmate. Kapag sinabing helpmate, katuwang, hindi alipin. Amen po ba, mga kapatid? Oh. Eh di sana sinabi ng Bible dyan, hindi helpmate, servant sana. Oh, and God gave to Adam a servant. Hindi naman servant eh. Diba? Tandaan niyo po minsan yung mga asawang babae natin, sila po yung sinabi ng Bible, they are weaker vessel. Daw talagang kaya nandun yung kanilang pagiging marupok. Nandun yung mga kababaihan, huwag niyo po kung mapagmamalian. Ay, with me? Yan po sabi ng Bible. You are a weaker vessel. Kaya kami ng mga asawang lalaki, kami yung aagapay sa inyo. Kami yung aalalay. No? Kami yung susuporta sa inyo. Kami yung uunawa sa inyo. Dahil may panahon talaga na minsan yung babae hindi mo maintindihan eh. Diba? Pero kailangan mong intindihin dahil ikaw yung asawang lalaki. At yun ang ibig sabihin ng unity. Amen? Hindi yung ikakatwirm, hindi ko kasi maintindihan yung asawa ko. Mali yun. Dapat ikaw bilang asawang lalaki, intindihin mo yung asawa mong babae. And that is what unity is. Amen? Hindi sasabihin mo, hindi ko maintindihan yung asawa. Asawa mo yan eh. Tapos sasabihin mo, hindi mo maintindihan. Hello? Are you with me? Ba't may asawa yan? Diba? Oh. Tapos sabihin mo, hindi mo maintindihan. Magulo ka. Amen po ba? Oh. Dapat nung bago mo mapangasawa yan, kinilala mo muna. Para hindi ka naguguluhan sa kanya. Eh, asawa mo, tagal-tagal mo na sa 25 years hanggang hindi mo pa rin kilala. Diba? Ilang dekada na dumaan sa inyo. Pastor, ewan ko ba, hindi ko maintindihan niya asawa ko. Oh. Eh, sa luto-luto, medyo minor lang yan eh. Diba? Pero yung mga desisyon na mabibigat, eh dapat merong unity po magkasama. Hindi yung isa lang na nasusunod. Amen? Dapat merong merong tinatawag na union o pagkakaisa o pagkakasundo sa madaling salita. No? Para maging maganda yung tinatawag na relationship na mag-asawa at ma-establish yung yung tinatawag na good and healthy marriage life. No? At hindi po mangyayari yun kung wala pong unity ang marriage. Amen po ba? Actually, maraming bagay mga kapatid, kung iisa-isahin po natin, no, kukulangin ang oras natin. Pero sa atin na mga mag-asawang babae at lalaki, tandaan po natin na dapat hindi po nawawala yung tinatawag na unity. Are you still with me? No? Kaya ngayong umagang ito, salamat sa Diyos dahil muli ay napaalalahanan po tayo sa mahalagang bagay na kung saan ay dapat po nating matutunan
And again, our theme in this month of April is about unity. No? At ang ating unang paksang tinalakay is about unity in marriage. And next Sunday, this is about family or home. Unity at home. Or in home. Unity in home. No? Mahalaga ang unity sa marriage, lalo tigit mahalaga ang unity sa pamilya. No? At salamat dahil may salita ng Diyos na nagtuturo po sa atin ng unity. Na dapat ang mag-asawa ay magkaroon ng unity. Ulitin ko po, ano man ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng pag-iwalayin ng tao. Kaya pong lahat ay tumayo ay manalangin. And that is the title of our message, the unity in marriage.